guys, may nagtatanong sa atin ano daw yung binibigay kong pataba dito sa ating mga halaman. Actually, dalawa yung binibigay natin pataba na panghabol lang nila. Yung una guys ay nagbibigay tayo ng swamp fertilizer using yung ating banana leaf and trunk. Dito nilagay nila Kuya Gio at Kuya Jepoy. 1 year na yan guys, wala siyang amoy. Kailangan pag bumili kayo ng sanga ng saging or dahon ng saging, chap-chapin nyo siyang maliliit, yun yung ilagay nyo. Kahit 1 year, 2 years guys, gawin nyo siyang swamp fertilizer. Ang potassium kasi mayaman sila, no? So kailangan niya ng ating mga papalago ng ating bulaklak at papatibay din po yan ang ugat. Walang amoy, yun ang pinaka the best. Pero pag hinaluan nyo siya ng iba't ibang klaseng mga dahon, prutas, balat ng saging, balat ng prutas, ng kung ano-anong scrap nyo sa kitchen, sobrang baho po guys. Normal lang yun pero magagamit nyo pa rin yun. So eto, advisable ko sa inyo kung ayaw nyo na may amoy, ayaw nyo yung lalangawin, the best yung dahon lang ng saging. And then kung gagawa kayo ng mga scrap ng kitchen nyo, for example mga pinagbalatan, mga kanin natira, or any scrap sa kitchen nyo, pwede nyo ilagay sa timba katulad na itong ginawa natin. So eto, tapunan ko lang to ng kanin baboy guys. Ayan, makikita nyo yung pinagtastasan ko ng mga dahon, pinagtastasan natin ng mga balat ng tawag dito, ng pinagbalatan natin ng prutas, ng sibuyas. Ayan, makita nyo. And then tatakpan nyo lang siya ng lupa sa ibabaw para hindi siya langawin. Kasi nakalkal to ng kapatid ko eh. Actually, tinakpan ko na to ng lupa sa ibabaw. Ang ginawa niya, sinaboy niya dun sa silong, akala niya ay basura na ibabaw doon sa lupa. So gagawin nyo, lagyan nyo lang siya ulit ng lupa. And then pag maglalagay kayo ulit ng kanibaboy, another patong. So after 1 month guys, meron na kayong pataba, magiging lupa na rin yan. So ayan yung mga bago natin patanim. Meron din tayong tanim sa Japan. Pero ang tanim na to, magkaiba yung tanim ko kasi parang mabalahibo to. Yung tanim ko ay medyo makinis yung balat niya at mas matigas. So ayan yung isa nating fertilizer na ginagawa na para hindi bumaho yung isang swamp fertilizer na gagawin nyo. So ito naman yung swamp fertilizer natin na saging lang, after 1 year walang amoy. So papaubos lang natin yung tubig nito and then i-reset natin to ulit, aalisin natin and then gagawin natin pataba ulit to. And then meron pa tayo isang drum na kulay blue. Nandito. So abangan nyo yun. Itong drum naman ito guys, ito yung gagamitin natin. Ayan, gagamitin natin lagayan ng pataba. At dyan tayo gagawa nung compost soil natin, kung saan yung mga basura natin na kitchen scrap, mga pinagbalatan, mga dahon dyan natin isasama para medyo mas malaki. And then lalagyan natin siya ng pintuan para di bisagra. Bubukas tayo dito sa ibabaw and then ipapatakip natin to. Sayang lang binuksan ko to kasi ginawa ko tong tangke ng tubig dati, tubig ulan. And then yung nasa ilalim, lalagyan natin siya ng pintuan para every time nag-harvest tayo nung mga nadurog na ginawa natin pataba, magiging lupa kasi yun yung mga kitchen scrap natin. So pwede natin i-harvest yung mga nasa ilalim na and babagsak sila ulit. So ayun guys, ganun lang yung ginagawa natin. And then so ayun nga, mag-didilig ang lola nyo once a week ko itong ginagawa. And then meron pa tayo isang pataba na ginagamit. Yung isa naman natin ay yung tinatawag natin na molasses. Came from sugar cane. Kaya lang kasi nag-a-attract siya guys ng langgam. Kasi sobrang tamis ng amoy niya, as in. So, mas bet ko to guys na ihalo, ipandilig. So, ayan guys, ang ginagawa natin, nagdidilig tayo. Nagdidilig na si Kuya Gio. After niya magdilig, doon ako nagdidilig ng pataba. Kasi kailangan para na-absorb ng tubig hanggang ilalim. Mauuna yung dilig bago kayo maglalagay nito final para yung huli nilang na-absorb to. So sa dilig niya guys, sa isang ganito, dalawa na yung pwede nyong bigyan. Ayan. Pag malakas ang resistensya ng inyong mga halaman, hindi yan basta mapepeste hanggang ugat guys. So nagbigay na pala ako kanina dito. Pero magbibigay pa rin tayo kasi kailangan pang huli nila tong ma-absorb. Pag una kasi yung shower guys, nauna to tapos nag-shower, hindi na masyadong ma-absorb to. Babagsak agad yung tubig sa pinakailalim. So ayan guys, meron na mga bunga yung mga kamatis natin. Ito yung nag-uulan na nagpa-flowering sila. Buti na lang may nabuo. Ayan guys, may mga nabuong mga kamatis at meron nga tayong mga another dito palabas. Nakikita nyo, yan yung mga malalakas ng resistensya na kamatis. Pagka ganyan katataba yung kanilang bulaklak. Pag ganyan, hindi yan malalaglag basta-basta guys, basta mataba ang inyong bulaklak. Pag payat ang inyong mga bulaklak, madali yung malalagas ang ibig sabihin yan. Kaya kailangan palakasin nyo yung resistensya nila. Tingnan nyo, walang mga dahon sa ilalim, malinis.
'Di ba? Tinatanggalan natin ng sanga kasi absorb muna natin yung nutrients sa pinakaibabaw.